Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon naman ay mag-update tayo sa mga REIT or yung REIT na tinatawag. So ngayon, of course, don't forget to subscribe and paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo ma-update sa mga videos na i-upload natin. And kung pupunta kayo sa channel mismo, ayan, so pwede nyo pong i-check yung mga previous uploads po natin since kahapon, May 31, ayan, saka June. So let's proceed guys, let's proceed. Yes, DDMPR REIT, REIT. So same pa rin guys for this one, still nasa support. Kung i-check natin to, so by July ang natin dito, estimate, and kung mag-hold hanggang July, edi maganda kasi ayan, breakout na pag gaganon. You have here 2022 to August, February 2023, September, October. Ayan, ipa-downtrend, wala pa rin, no breakout. Ayan, pero nasa all-time low, new all-time low for DDMPR. So let's see. Since nung kasi to, nung na-list guys 2021, okay, pa downtrend siya guys, yung kanyang trend. Ayan, so abang-abang lang for this one, 200D. Ayan, so bearish na bearish pa eh. Ayan, so i-check lang natin dito saglit. So weekly, okay, so tingnan natin to, sa weekly guys, bearish, lower high saka lower low. And kung mag-revisit dito, possible is magkikreate ng divergence. Pwede, ayan, so right now flat pa lang pero divergence na yan diba? So let's see guys kung magpe-play out yun. Possible divergence sa weekly chart. Ayan, so oversold na rito, Next natin, AREIT. Ayan, so dito naman chill lang. Chill, relax, So wala to sa support. Of course, yung support natin nandito guys, 31.64 at least, or 65.65, 31, ano ba yung sabi ko? Yan, so 31.65 at least, basta nasa green box. Okay, so bounce, so bounce, then we have here fake out, probably fake out to, and kasi nakabalik, then retest dito, then bounce. Okay, so typical, for AREIT, ang major support for this, etong 31.65 at least, and yes, still sideways since 2022. Ayan, so hanggat walang breakout, of course di pa safe, diba? So hindi pa safe yan hanggat walang breakout. So supposed to be dapat mag-breakout dito, so at least makapanik sa 36 above. Yan, so above 36 ang target natin dito para maging bullish yung chart, So for now, pa downtrend daily 200. Okay, so let's wait muna na mag-oversold. Di pa oversold, tas ala sa support.
Ayan, walang confluence, ano. Next, Emrit. Let's check this one. Emrit, ayun. So, nalaglag na for this one. Ayan, so di na ano to. Hindi na magpe-play out to, guys. Ayan. So, I think baka malaglag na tayo sa ano eh. Ayan, sa major support niya. Below 12 kasi andito yon. Base dito, guys. So, at least mahit yung 11.73 at least. So, saan yun? So, sa area na to. Yan. Saka dito. No? Ayan. So, ano siya? May kamukha siyang chart yung kay DDMPR. Diba? Ayan. Pero ito, medyo, ano siya, no? Medyo lag. Ayan. Because, ano pa lang ito? Palaglag pa lang to. Pero yung mismong chart ni DDMPR, nasa support na, di ba? Ayan. Plus ito pa. Ayan. Kaya for me, kung pang long term ka, much better kung dito muna mag-abang, ano? Kung bibili ka ng Emrit, hindi ko pa sinasabing bilhin mo yung Emrit. Ayan. So, kung bibili kang Emrit, mas safe doon. Okay, sa area na yun. Oversold. Tingnan natin. Yes. So actually pwede naman tong ano dito mag-bounce bigla, ano? Since oversold naman dito. So yun nga lang, hanggat walang breakout o katulad ni DDMPR, wala, mahirapan tayo dito for this one, ano? Ayan. Next, Sirit. Okay, so for Sirit, ang play natin kasi dito yung trend line eh, since ng 2022, no? So every touch dito, of course, nagkakaroon ng rally. Okay, and for this one, so sa malamang pag-retest dyan, no? Okay, para mauntog sa may trend line, so at least 2.75. Ayan, so malapit sa may green box, no? For Sirit, guys. Then check natin sa weekly. Okay, ayan. So for this one kasi ano na to eh, mukhang divergence eh, no? Lower high, tas dito flat. Okay, we have here, kung iti-check natin, ayan, oh, high tas higher high, tas naging flat dito, means divergence, no? So possible nga based dito. Let's wait muna na, so siguro mag-oversold or malapit sa oversold tong stock natin, ano, stochastic. And sa weekly chart. Plus confluence, dalawa yan, support, ayan, sa ating diagonal saka sa horizontal, no? Next, Spirit. So ilang minutes na tayo, Spirit, guys. Okay. Ritas, guys. Perfect yung pagkaka ano natin, ano, pagkakalagay ng support. And kasi typical ganun talaga yung setup. Ayan, pero sa crypto kasi merong mga chart like yung sa meme coins. So nag-break out. So sideways, ganyan. Okay, parang ganito yung setup eh. Then push. Then konting pullback lang, then nag-rally ulit na ganun. Ayan. So dito, guys, ayan, common, very common na mag ano to,
mag-throwback dito, no? Kung saan nag-breakout. Ayan. So, for this one, 1.69, 1.7. Okay. Good yan kasi, yun nga, overbought dito, stochastic, no? Ayan. So, for this one, stay away muna rito. Ayan. So, medyo ano to, pinaglalaroan, no? Overbought. Tingnan natin. Oversold dito, guys. Stock. So, tingnan natin kung may chance ba na ano to, mag-retest dito, guys, ano? Ayan, sa 1.8. So, flip to, no? IMO, in my opinion, guys, pagka nag-retest at hindi nakapanik sa taas, so sa malamang is magkikreate dito ng support, ayan, sa 1.75 at least, or babalik dito. Ayan. So, syempre, mas safe dito, guys. Ayan, sa 1.7 at least, ano, malapit dito sa may green box. So, yun po yung nakikita nating setup for this one. Ayan, pagka nag-retest at na-reject, yun na. So, alam na pag gano'n, ano, yung setup. Ayan. Pirit, tapos FILRT. Feeling best. For feeling best, guys, check natin ulit. Ayan. So, check natin. For feeling best, guys, nasa support na siya ngayon, 2.8 something. Ayan. And base dito, pwede pang bumalik kasi rito, guys, yan yun. Sa 2.65, ano? Dito, ayan. Saka dyan. So, it means pwede rito, no? So, nagkikreate siya ng base dito, guys. Same for MRIT saka DDMPR ba yun? Diba? Lower high. Diba? Ayan, no? May trend eh. Lower high, tas flat dito. Diba? Pare-pareha sila ng chart, no? So, ang pinaka-safe na gawin dito, monitor lang, ano? Hanggang sa malaglag sa 2.6. Ayan. Ayan, so bearish na dito eh. Bearish crossover possible, ano? Sa weekly. Then dito, tingnan natin. So maybe may quick bounce. Let's see. So pagka nag-bounce, since oversold naman dito, ano? If ever na mag-bounce, so pwedeng may yung 2.9 base sa ano to, sa daily chart, guys, no? Ayan. Virit. Okay, 13 minutes, goods lang yan. 13 minutes. Okay, for Virit. Uy. Let's see, guys. Ayan, kasi ang pinaka-sistema, pagka mas maraming retest, mas prone sa breakout yung katulad na to. Ayan, so medyo marami ng retest to. So tingnan natin, at di na ako magugulat kung biglang mag-breakout to, no? So pagka nag-pull back, dito lang sa may trend line. So malapit yan sa 1.73. May trend line tayo dyan since 2022. Ayan, oh. Bounce lang, paakyat. Higher high. Okay. Ayan. So, tingnan natin.
Pagka nag-breakout, maganda yan, no? For BRIT, guys. Yan, for me, magandang setup to. Yan. Okay. Uy. So, may chance to na mag-breakout, guys, ano? Yan. So, parehas lang din nung kanina yung sa weekly natin. And of course, since nasa resistance to, if ever na mag-pull back, so pwede of course sa may support, ayan, dito sa 1.7 at least. Ayan, kasi ito yung support niya sa horizontal, no? Plus confluence dito sa 200-day moving average. Ayan. Mas safe to. If ever na magpo-pull back na ganyan, ano? Ayan. Last RCR. Nasaan na yan? Ayun. 16 minutes. Ayan. So, chill lang tayo. Hindi natin kailangan madaliin yung video, no? Okay. Nasa support. So, support na to. Tingnan natin. Kung mag-hold, guys, ano? Or else, kung hindi talaga, i-retest dito yan. Pwede retest dito, no? Sa 4.6. From 5 to 4.6. Pwede. Okay. So, halos pare-pareha sila ng chart. DDMPR, tapos ano pa ba yung kanina? Nakalimutan ko na eh. MRIT ba yun? Ayan, saka meron pang isa. Okay, pare-parehas na ano eh, na lower highs, ano, tas flat. Ayan, so ito medyo kamuka. Ayan. So I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.